Kailan mo ko pakakasalan? Isang simpleng tanong lang sana, pero minsan, yan pala ang tanong na ayaw marinig ng taong kinakasama mo. Mainit ang araw, pero mas mainit ang saya sa loob ng simbahan. Habang naglalakad ang bride, napangiti si Lara, hawak ang kamay ng partner niyang si Rico. Ang ganda ng kasal, punong-puno ng saya, bulaklak at mga pangako. Habang tinitignan ni Lara ang bagong kasal, napabuntong hininga siya. Tahimik lang si Rico sa tabi niya, abala sa cellphone. Kaya mahina niyang tinanong, "Love, kailan kaya tayo? Kailan mo ko pakakasalan?" Hindi agad sumagot si Rico. Ngumiti lang ng pilit. Sabay sabi, "Bakit pa? Di ba okay na tayo? Magkasama naman na tayo sa bahay. May anak pa tayo. Ano pa bang hahanapin mo?" Parang biglang lumamig ang paligid. Ngumiti si Lara pero pilit. Oo nga no. May anak na. Magkasama naman." Pero sa loob niya, parang may pumutok na tahimik na tanong. Bakit parang ako lang yung may pangarap ng kasal? Habang masaya ang bagong mag-asawa sa dance floor, si Lara tahimik lang na nakatingin. Hindi niya maiwasang mainggit. Hindi dahil sa gown, hindi dahil sa handaan, kundi sa respeto at sa tapang ng lalaking magsasabing, "Kaya kitang panindigan." Kinagabihan, habang tulog na si Rico at ang anak nila, tahimik lang si Lara sa gilid ng kama. Pinagmamasda ng singsing na binili niya noon para sa sarili niya. Hindi engagement ring, kundi reminder. Reminder na minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo siya mapipilit pang mangarap ng parehong pangarap mo. At doon niya na-realize, oo, magkasama sila, pero hindi ibig sabihin magkapareho pa rin ang gusto nila sa buhay. Ikaw, sang-ayon ka ba sa kasal? O isa ka rin sa mga naniniwalang hindi lang papel ang sukatan ng pagmamahal? I-comment mo na ang opinion mo. Imaginein mo araw-araw kang pinapahiya sa sarili mong bahay. Kakain ka lang, may mali. Tahimik ka lang, may sinasabi pa rin. Welcome to my life, kasama ang kontrabidang biyenan. Ito ang kwento ni Lara, ang babaeng minahal ng sobra, pero pinahirapan ng biyenang ayaw tanggapin na tapos na ang kanyang trono sa buhay ng anak niya. Nung una silang magkita ni Aling Cora, maayos ang lahat. Magalang si Lara, tahimik, marespeto, kaya akala niya magiging madali ang buhay mag-asawa. Pero mali pala siya. Kasi isang buwan lang matapos silang ikasal, nagsimula na ang mga pasaring. "Anak, kumain ka na ba? Sigurado kang siyang nagluto niyan? Bakit parang pumapayat ka? Hindi yata marunong mag-alaga yung asawa mo?" Sa simula, ngumingiti lang si Lara. Inisip niya, baka naninibago lang si Aling Cora. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas lumalala ang mga salita. Mas lumalalim ang mga tusok sa puso niya. Tuwing may pagkakamali sa bahay, si Lara ang sinisisi. Tuwing tahimik si Ethan, si Lara daw ang dahilan. At tuwing nagkakasakit si Aling Cora, sinasabing, "Simula nang dumating ka, nawala na ang sigla ko." May mga gabi na umiiyak si Lara nang walang tunog. Nakatalikod kay Ethan. Gusto man niyang magsumbong, pero paano kung hindi siya paniwalaan? Si Ethan kasi, kahit nakikita na ang pangaapi, nananahimik. "Mahal, pagpasensyahan mo na si Mama. Matanda na siya, sensitive lang talaga." Pero hanggang kailan siya dapat magpasensya? Hanggang kailan niya tititigan ang sariling nawawala, habang ang biyenang kontrabida ay patuloy na ginagawang impyerno
ang bahay nila. Isang araw, habang nag-aayos si Lara ng mga labada, naririnig niyang nag-uusap si Aling Cora at ang asawa niya, at ang narinig niya parang bombang pumutok sa puso niya. Anak, hindi ako mapalagay hanggat nandyan niyang babaeng yan. Iwan mo na lang kaya siya. Pwede namang ibang babae ang magbigay sa akin ng apo. Tumigil sa paghinga si Lara. Hindi lang pala siya kinamumuhian. Gusto siyang burahin. At noong gabing yun, hindi na siya umiyak. Tahimik siyang nag-empake. Iniwan niya ang bahay na minsang tinawag niyang tahanan. Dala ang sakit, pero bitbit din ang dignidad. 3 taon ang lumipas. May sariling negosyo na si Lara at may bago ng liwanag sa mga mata niya. Si Ethan, umalis din kalaunan. Napagtanto niya, wala na rin siyang kapayapaan sa piling ng inang hindi marunong magmahal ng totoo. Isang araw, nagkita sila ni Aling Cora sa simbahan. Matanda na ito, nakaupo sa likod, hawak ang rosaryo. Pero si Lara, tahimik lang, walang galit, walang paghihiganti, puro awa. Minsan, hindi mo kailangan gantihan ang kontrabida. Ang oras na mismo ang gagawa nun para sa'yo. At kapag dumating na ang araw na makita ka nilang masaya, tahimik, payapa at matagumpay, yun ang pinakamatamis na hustisya na makukuha mo. Hindi lahat ng biyenan ay nanay. Yung iba, paalala ng Diyos kung gaano kahalaga ang kalayaan. Anong gagawin mo kung ikaw si Lara? Titiisin mo ba na apihin ka ng biyenan mo o lalayas ka na lang din? I-comment mo ang sagot mo sa baba. Gusto naming marinig ang opinyon mo. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na dyan. Pinoy Yummy, next story. O hihintayin ko ang comment mo ha. Pinoy Yummy, next story. I-share mo na rin ang video na to. Anong gagawin mo kung isang araw mapagtanto mong yung taong pakakasalan mo may ugali palang hindi mo kakayanin? Sa unang tingin, si Mara ay perpektong babae. Maganda, edukada at ikakasal na sa lalaking halos sambahin siya. Si Caleb. 3 linggo na lang, kasal na nila. Pero sa isang meeting kasama ang wedding coordinator, may narinig si Caleb na hindi niya malilimutan. Miss, sorry pero ang baduy ng mga suggestions mo. Matalim na sabi ni Mara habang nakataas ang kilay. Baka pwedeng ayusin mo ng maigi next time. Hindi kasi ito kasal ng karaniwang tao. Hindi ito kasalang bayan, okay? Tahimik lang ang coordinator. Pilit na ngumiti. Pero sa isang sulok, tahimik ding nagmamasid si Caleb. At sa isip niya, may namuong tanong. Ito ba talaga ang babaeng pakakasalan ko? Lumipas ang 3 araw. Isang gabi, sa isang high-end restaurant sa BGC, kasama ni Mara ang 2 matalik na kaibigan, si Bianca at Lian. Tawa sila ng tawa. May halong wine at kwentuhan ng wedding updates. Pero habang tumatawa si Mara, napatingin siya sa kabilang table. Isang lalaki. Tall, dark, and handsome. Mukhang mayaman. Tahimik lang habang umiinom ng wine sa sulok. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kakaibang kuryente. Girl, bulong ni Bianca. Ang gwapo nun. Ngumiti si Mara. Gwapo nga. Parang hindi ko kayang palampasin. Tumingin siya ulit sa lalaki. At sa pagkakataong yun, siya naman ang initian nito. Isang ngiting may kapilyuhan. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Mara sa mga kaibigan. May kukunin lang ako sa kotse. Wait lang ha. Pero hindi na siya bumalik. Ang alam ng dalawa, nagpaalam lang siya. Ang totoo, may sumunod sa kanya sa parking area. Ang lalaking gwapo. Nag-usap sila saglit. Walang plano, walang label. Pero pareho nilang alam kung saan patungo ang gabing yon. Ang susunod na tagpo ay sa isang mamahaling kondo sa BGC.
Tahimik, malamig, medyo madilim. Nasa loob sila ng silid at sa bawat segundo, lumalalim ang katahimikan. May mga tingin na hindi kailangan magsalita. May mga hinga na mas malakas kesa sa kahit anong pag-amin. Pero bago pa man tuluyang magdikit ang labi nila, isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanila. Mahilig ka rin ba sa mga Korean telenovela? Kung nagustuhan mo, i-type mo na dyan, Pinoy Yummy Next Story. Minsan, akala mo kasal ang ending ng pag-ibig, no? Pero minsan, doon pala nagsisimula ang pagsisisi. Kung ikaw si Caleb, pakakasalan mo pa ba si Mara? I-comment mo na dyan ang sagot mo, ha?